Sa mundo ng crypto ngayon ay maraming nalilito kung bakit tila magkahawig pero magkaiba ang papel ni na XRP at XLM. Marami po ang nagtatanong kung sila ba ay magkakompetensya o magkakampi. Sa bidong ito ay ipapaliwanag po natin sa mas malinaw at mas malalim na paraan kung bakit sinasabi ng ilang mga crypto insiders na sila ay magkaiba ang problema na sinusolusyonan pero nasa iisang financial system. Bilang isang crypto enthusiast na tumitingin po sa fundamental at saka technical structure ng market, malagang maintindihan po natin ito dahil direktang tayo ang apektado bilang mga traders, investors at saka holders. Kapag naintindihan po natin ang role ng bawat isa, ay mas magiging malinaw kung saan papasok ang long-term value. Ito po ang uri ng kaalaman na hindi po natin basta maririnig sa mainstream crypto hype. At ayan, ano nga ba? Bakit nga ba sinasabing magkaiba ang problema na sinusolusyonan ni na XRP at saka XLM? Ang pahayag po rito ni Versant Algera ay simple pero sobrang lalim ng ibig sabihin. Ayon po sa kanya ay magkaiba ang focus ni na XRP at XLM pero pareho po silang mahalaga. Si XRP ay nakatuon po sa large scale liquidity at settlement habang si XLM naman ay nakatuon sa access at saka inclusion. Ibig pong sabihin nito ay hindi po sila nagtutunggali kundi nagpupuno ng kakulangan ng isa't isa. Ang kasalukuyang global financial system ay may layers. May layer para sa malalaking institution at may layer para sa ordinaryong users. Dito po pumapasok ang ideya na hindi kailangang palitan ng blockchain ang buong sistema agad. Mas logical na i-integrate muna ito sa kasalukuyang rails. Ngayon ay paano naman po idinsenyo si XRP para sa institutional level settlement? Si XRP po ay parang backbone ng isang financial network. Ang kanyang design ay nakatuon po sa bilis, reliability, at liquidity efficiency. Ang mga bangko at payment providers ay naglilipat po ng bilyon araw-araw. Hindi po nila kailangan ng hype. Ang kailangan nila ay settlement na ilang segundo lang at hindi po nakalak ang kapital. Dito po nagiging relevant si XRP. Ang XRP Ledger ay kayang mag-settle ng transactions sa loob lang ng ilang segundo at napakababa ng cost. Sa wholesale finance ay napakalaking bagay po nito. Sa ngayon ay umaasa pa rin ang mundo sa slow messaging systems at saka pre-funded accounts. Si XRP ay nag-aalok po ng mas modernong solusyon na pasok sa regulated environment. Ngayon ay bakit po ba palaging inuugnay si XRP sa SWIFT at saka liquidity corridors? Kapag naririnig mo ang usapan tungkol kay XRP ay madalas lumalabas po ang salitang liquidity, corridors, settlement layer at saka enterprise adoption. Hindi po ito aksidente. Ang papel ng XRP ay pagdurugtong ng value sa pagitan ng mga institutions. Sa kasalukuyang sistema ay kailangan ng maraming middleman. Mabagal at mahal ang proseso. Ang ideya po na maaring palitan o i-upgrade ng XRP ang role ng SWIFT ay dahil sa kakayahan po nitong mag-settle ng value, hindi lang magpadala ng mensahe. Para po sa atin bilang mga holders ay malagang makita natin ito bilang infrastructure play. Kapag naging backbone ka ng sistema ay hindi ka madaling palitan. Ito po ang dahilan kung bakit matibay ang long-term thesis ni XRP. Ngayon ay ano naman ang pangunahing misyon ni XLM sa financial ecosystem? Si XLM ay sa ibang klase ang kanyang personalidad. Kung si XRP ay pang-institution, si XLM ay pang-tao. Ang Stellar Network ay nakatuon po sa remittances, micropayments at saka financial access. Ang target nito ay ang mga lugar na kulang sa banking infrastructure. Dito po nagiging mahalaga ang simple wallets,
low-cost transfers, at saka tokenized assets. Ang bilis at mura ay hindi lang convenience kundi necessity. Sa emerging markets ay maliit ang halaga pero milyon ang users. Si XLM ay ginawa para sa ganitong environment. Hindi po niya gustong palitan ang bangko agad. Gusto niyang bigyan ng access ang mga hindi naaabot ng traditional na sistema. Ngayon paano naman po nagiging complementary sina XRP at saka XLM sa halip na magkalaban? Marami pong crypto investors ang mahilig sa narrative ng competition. Pero sa totoong financial system ay layers ang nag-uugnayan. Si XRP ang humahawak sa high value settlement sa itaas, habang si XLM ang humahawak sa distribution at saka access sa ibaba. Ganito rin ang nangyayari sa traditional na finance. May clearing systems sa likod at may apps sa harap. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ay makakabuo ka ng global blockchain-based financial network. Ang ganito pong alignment ay nagbabawas ng overlap at saka conflict. Sa halip na mag-agawan po ng role, ay mas tumatas ang tsansa ng coexistence. Ngayon ay ano naman po ang market impact nito para sa atin bilang mga traders at saka investors. Kapag malinaw ang role ng isang asset ay bumababa po ang uncertainty. Para po sa mga traders ay mas malinaw kung kailan gumagalaw sa XRP base sa institutional news at saka liquidity developments. Para sa XLM naman ay mas sensitibo siya sa adoption at saka real-world usage. Ibig sabihin nito ay magkaiba po ang kanilang catalyst. Hindi mo dapat i-evaluate sa XRP gamit ang parehong metrics kay XLM. Kapag nagkamali ka dito ay mali rin ang strategy mo. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay po sa atin ng mas solid na conviction. Hindi ka madaling ma-shake kapag may short-term volatility. Ngayon ay ano naman ang sinasabi nito tungkol sa future ng global financial system? Ang pahayag po ni Aljara dito ay may mas malaking implikasyon. Ipinapakita po nito na ang blockchain ay hindi darating bilang rebelde kundi bilang upgrade. Ang financial system ay hindi po gigibain kundi aayusin at papabilisin. Kailangan ng institutional layer at kailangan din ng user access layer. Ang kawalan ng isa ay sisira po sa buong network. Sa XRP at sa XLM ay parang dalawang gears na umiikot sa iisang makina. Kapag pareho po silang gumana, ay mas magiging efficient po ang value transfer sa buong mundo. Ito po ang long-term vision na madalas hindi napapansin sa araw-araw na presyo. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa akin pong pagsusuri ay malinaw na hindi po aksidente ang disenyo ni na XRP at saka XLM. May malinaw po na target market at malinaw na papel. Bilang holders ay malagang maintindihan natin kung ano po ang hawak natin at bakit po natin ito hawak. Hindi lahat ng crypto ay kailangang pareho ang ginagawa para maging valuable or mahalaga. Minsan ang tunay na value ay nasa pagiging kritikal sa sistema. Kapag dumating ang panahon na mas seryoso na ang integration ng blockchain sa finance, ay mas mauunawaan po ng market ang kanilang role. At kapag nangyari po ito, ay handa na tayo. Dahil maaga pa lang ay naiintindihan na natin ang bigger picture. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.